Next, hi po, magkano po sweldo ninyo? Wala ko talaga. As teacher po sa Thailand, kailangan po ba na marunong ka ng Thai? Kaso, sabi ng kilala ko na hindi raw madaling makapasok sa Thailand kung walang backer. Totoo po ba? Hi guys, it's me again, MJ today. So, I'm back again with another vlog. So, for today's vlog, for today's video, sasagutin natin yung mga questions na hindi pa nasagot-sagot. Siguro nasagutin yung iba, pero sasagutin pa rin natin yung mga questions niyo. This vlog is about frequently asked questions about how to become a teacher in Thailand. So if you're new here to my channel, yes, this is MJ. Not tomorrow, not yesterday, but today, of course. So, dito, I think 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 questions. I will try my best na masagot lahat yung mga katanungan ninyo. Ang sagot, no? Ayan. So, combined questions na ito guys ha, from my Facebook page and sa YouTube. Ayan. So, from Jana Fordan, kailangan po ba na LPT? Many times na din ito natanong, kailangan po ba LPT? Hindi siya kailangan, hindi necessary, pero that's your advantage. So, advantage nyo yan, may LPT ka. So, kapag yung kasama mo sa nag-apply, walang license, diba? Mas i-hire ka. That's your advantage, ika nga, sabi nila. Okay, next question. Question number 2. Strict ba regarding sa medical and hiring sa Thailand? So, strict nga ba? Dito sa Thailand, meron silang tinatawag na parang kailangan lang yung syphilis na tinatawag. So, basta hindi siya contagious, hindi nakaka-contagious na sakit, yung mga nakakahawang sakit, parang medyo strict sila. So, for example, meron ka lang naman may kati ka lang man dito, charot. For example, meron ka lang namang lagnat, charot. Meron ka lang naman mga hindi nakakahawang sakit. Pwede ka as long as you are able na mag-teach, you're physically fit sa position na yan. So, pag high blood lang naman or diabetes, pwede yan. As long as hindi siya nakakahawa. Next, guys. Next question. Ano po yung CAV? So, I think from Facebook page ito, kasi nag-post ako ng How to Teach in Thailand, yung may CAV, yung CAV. So, yung CAV, guys, stands for Certification, Authentication, and Verification. So, verification yan ng school documents mo. Parang nagpapatunay na graduate ka talaga sa university na yan or sa kolehiyo na yan, sa college na yan. So, nagpapatunay siya. Normally, guys, pag state university ka or university graduate ka, hindi na sila kumukuha sa CHED. Normally, yung school na nagbibigay. Unlike sa mga colleges, may mga colleges na kailangan pa nila pumunta sa CHED para kumuha ng CAV. So, yun yung CAV. Certification, Authentication, and Verification. Ayan. Next question. Hello po, sir. Working visa po agad kinuha nyo? And so, nice question. Working visa po ba? So, may many ways or may 3 ways, 2 ways, ang daming ways, find ways, charot. So, may mga ways paano ka makakuha ng working visa agad. Pwede kang mag-process sa Philippines or pwede kang after mong makakuha ng job dito sa Thailand. Ayan. So, pumunta muna ako dito. So, mga after months nakuha ako ng work. Kasi long process po yan. Hindi po agad-agad makakuha. Pag dito ka na mag-process sa Thailand. Pero pag sa Philippines ka, long process din siya. Pero pag alis mo ng Philippines ay certified ka na OFW. O, diba? Need po ba may experience sa teaching? So, hindi naman siya talaga necessary na need. So, at least meron ka lang namang background. Of course, nag-apply ka as teacher dito sa Thailand. May background ka sa pagtuturo, ay, of course, hire ka talaga, di ba? So, pag fresh graduate ka, wala namang problema yon. As long as nakitaan ka, kasi magde-demo ka niyan eh. Magde-demo ka, of course, may interview. So, pag nakitaan ka nila na may abilidad to na maging teacher, so, kukunin ka nila. Yun ang sekreto. Next. Hi po, I'm so interested to teach in Thailand. Kapasalang po sa LET. Congratulations. Kaso, sabi ng kilala ko na hindi raw madaling makapasok sa Thailand kung walang backer. Totoo po ba? So, pag walang backer, parang hindi yan dito. Parang hindi yan dito sa Thailand. So, pag mag-apply sa Thailand, marami naman kasing schools na nag-hire.
O, di ka choosy, open-minded ka sa lahat ng proseso dito sa Thailand, ay walang backer dito. So ako, recommend lang naman ako, pero depende kasi yun sa performance. Kasi pag demo ka, mag-i-interview ka, paano ka papasahin pag di ka marunong mag-teach? Yun nga, depende talaga. Walang pa backer dito. Ako nga, nag-recommend ako ng isang friend. Tapos, ilang years na ako sa school ko ngayon. So, hindi nga siya natanggap. Kasi, parang hindi pa siya right person sa posisyon na yan. Pero, nag-recommend ako ng 3. So, luckily, yung 2 ay nakapasok. O, diba? Wala yan sa backer. Depende talaga sa abilidad ng isang guro. Next, how. Alaming how. So, mga how ni Carabao. Charot. Ayan, ano lang po kayo, how to teach in Thailand siguro ito. So, you can search po sa mga videos ko dito sa YouTube. Marami po akong, I think, sobra 10 or sobra 20 yung mga videos ko na about sa Thailand. Ay po, magkano po sweldo ninyo? Ay, wala po talaga. So, meron talaga tayong tinatawag na parang nag-range po ako sa 27 and up, 1,000 baht. Okay? 27K up ako yung sahod ko. So, estimate nyo na lang. So, kamusta ugali ng mga bata at ugali ng magulang kapag mababa ang score? I think, wala naman masyado talaga nagtatanong dito kung mababa ang score kasi they know naman na they are still learning English. Pag may mga ganong mga parents, pinag-uusapan naman. So, ako siguro, wala pa ako na-encounter. Sa 6 years ko dito, wala pa ako na-encounter na mga ugali ng parents at kapag mababa ang score. Next, as teacher po sa Thailand, kailangan po ba na marunong ka ng Thai? Hindi. O hindi talaga kailangan. So, sa process din yan pag-learn ng Thai, kasi everyday mo din makasalo mo ang Thai, makakapag-dish ka ng conversation sa kanila. So, makaka-learn ka din ng Thai. Next, Sir MJ, kapag po ba state university graduate sa school na mismo mag-CAV kung saan nag-graduate? Yes. Yes na yes. Sir, magkano po ang pinakamababang sahod sa Thailand? Ngayon, I think 18,000 baht. Yun yung mga narinig ko ha, may 18,000 baht, pero may mga allowance yun. May mga housing allowance. Hello po, Kuya MJ. Mahirap po ba ngayon makapasok sa teacher sa Thailand? Thank you po sa response. So, dito naman, very situational naman itong tanong na ito. So, nakadepende kasi, I think lahat naman, mahirap makapasok ng trabaho. Depende yan sa tiyaga mo, depende yan sa dedication mo, depende yan sa strategy mo. Okay, depende yan sa'yo. Sa'yo talaga nakasalalay. If marami ka nang na-applyan, kaso wala pa rin, huwag mo sisihin kung ano yung mga tumulong sa'yo, yung nagbigay ng idea sa'yo. Kaso, hindi ka natanggap. Let's say na you're not meant for that position, for that place pa. Ika nga, sabi nila. Yun nga, kasi ako dati, sabi ko sa sarili ko, pag hindi talaga ako dito, hindi talaga ako dito. So, pero, eto, mabot ako ng 6 years. So, para dito talaga ako. May mga bagay kasi na kahit anong pilit natin ay hindi natin pwedeng makuha. Diba? So, yun. Hugot is life. Okay lang po ba kahit hindi ejoke yung course before po? Yes naman, as long as you're 4-year graduate po. Ayan. So, I think, yun yung mga frequently asked questions sa akin, sa mga videos ko na lumaganap kahit saan, sa lupalop ng mundo. Ayan, so yun yung mga frequently asked questions on how to teach in Thailand. So if you have any questions, guys, you can comment down below. And yes, see you again to my next vlog.